Ayan, good morning Luzon, Visayas, Mindanao at sa buong mundo. Isang pinagpalang Friday morning. Ayan, October 3, 2025. Good morning na, Sister Adora, Brother Joseph Trinidad. Ayan, good morning na, Sister Vilma, Brother Jaime Timbang, good morning. Sister Angie, Sister Jocelyn. Pang pinagpalang umaga mga kapatid, ako nga po muna ngayong mga kasama ngayong umaga. Hallelujah, purihin ang Diyos sa umagang ito. It's a good things to be here in the house of the Lord. At tayo po ay sama-samang magpupuri, mag-aaral lang ngayon na ng salita. Kaya nga keep on tagging mga kapatid, no? Keep on sharing, keep on mentioning names. Dati po mga kilala, no? Good morning po, Sister Marilu. Brother Antolin, good morning. Hallelujah. Praise you, Jesus. Bago tayo mag-umpisa, tayo po umawit sa ating pong Panginoon. Alayan natin sa ng papurit pagsamba sa umagang ito. Yes, Lord. Lord, you seem so far away, a million miles or more it feels today. I haven't lost my faith, I must confess right now, it is hard for me to pray, but I don't know what to say, and I don't know where to start, but as you give the grace, it's all that's in my heart. I will sing, I will pray. My darkest hour, through the sorrow and the pain, I will sing, Lord, I will pray. Lift my hands to honor you, because your word is true. I will sing, yes, Lord. Lord, it's hard for me to see all the thoughts and plans you have for me. Thank you, Lord. But I will put my trust in you, knowing that you died to set me free. But I don't know what to say, and I don't know where to start. But as you give the grace, it's all that's in my heart. I will sing, Lord, I will pray. Even in my darkest hour, through the sorrow and the pain, I will sing, I will pray. Lift my hands to honor you, because your word is true. I will sing, sing to you, Jesus. Your goodness, your faithfulness never ends, O God. Salamat po sa umagang ito, Panginoon. Umagang kay ganda. Salamat po sa pagising po sa amin, O Diyos, sa umagang ito na meron po kaming kalakasan, meron po kaming katiyakan, Panginoon, na sa iyong presensya meron lamang kaming kasayahan. In your presence there is always a fullness of joy. In your right hand, there is pleasure forevermore. Salamat, pinupuri ka namin, Lord. Pinagkatiwala po namin sa magpalang kamay ang daily vibrant words sa mga ito araw po ng Biyernes. Salamat po, Panginoon. Muli namin pinagkakatiwala ang iyong salita namin po mapag-aralan, Panginoon Diyos. Pagharian kami ng Santong Espiritu, ituro sa amin ang tamang landas, tamang salita, Lord God, at empower your word today. In Jesus' name. Matama pong devour, nahalangan ko.
Sa pangalan po ni Jesus. Amen. Ayan, good morning na sa bawat isa. Sarap po umawit sa ating pong Panginoon, mga kapatid. Good morning na, Pastor Ani, Sister Donna, Pastor Remy, good morning. Yan, Sister Vilma, yan, good morning po sa bawat isa, mga kapatid. Yan, without further ado, tayo na po ay mag-proceed sa ating pong pag-aaral ngayong umaga. Ang ating pong topic is about how to break free from being a stagnant Christian. Paano tayo makakaalis sa pagiging stagnant Christian? So sa Ephesians chapter 5 verse 15 to 18, sabi po ni Paul, be very careful in how you live. Not as unwise, but as wise, making the most of every opportunity, because the days are evil. 17, therefore do not be foolish, but understand what the Lord's will is. Do not get drunk. Sa 18, do not get drunk on wine, which leads to debauchery. Instead, be filled with the Spirit. Sa Tagalog, sabi po, maging maingat kung gayon kung paano ka namumuhay. Hindi bilang hindi matalino, kundi bilang matalino. Sinulit ang bawat pagkakataon dahil ang mga araw ay masama. Kaya't huwag kayong maging hangal, kundi unawain ninyo kung ano ang kalooban ng Panginoon. Sa 18, huwag kayong magpakalasing sa alak na humahantong sa kahalayan. Sa halip, mapuspos ng Espiritu. Ayan, purihin na po ang pagbabasa ng salita ng Diyos. Ayan, good morning na po mga kapatid. Sister Alicia, Sister Persus, good morning. Sister Mary Jean, ayan. Ayan, Brother Nilito, okay. Sister Mary Amoto. So, how to break free from being a stagnant Christian? So, konteksto po nito ng Ephesians chapter 5, verse 15 to 18. Ito po yung living in the light, in living by the Spirit power. Okay. So, paano tayo makakaalis sa pagiging stagnant Christian? Kasi nga, mga kapatid, sa panahon po natin ngayon, marami na pong mga quote-unquote Christian o mananampalataya na nagiging stagnant o pagiging stagnate, no? Na para bagang ayaw nang lumago spiritually. Kumbaga, average Christian, tinatawag, no? Simba, uwi, yan. So, napaka-dangerous po ito, mga kapatid, sa atin. Kaya, ano po ibig sabihin ng stagnant Christian? Excuse me. Sabi dito, it is a believer who is no longer growing in faith in their relationship with God. In short, mga kapatid, stagnant Christian is a life in name, but without progress in faith in service to God. Bukang bibig na they are Christian, they are professing that they are Christian, but walang paglago. Oo, tanda natin, ang plano po ng Panginoon sa atin, hindi maging stagnant Christian. Kaya nga, nag-umpisa yan ang ating pong transformation after na nagkaroon tayo ng born-again experience. Na-regenerate po tayo. Nagkaroon tayo ng pagbabago. Kaya, hindi po pwedeng sabihin natin na after natin tinanggap ang Panginoon, hindi na tayo lumago. No, lalo na kapag matagal na po tayong mananampalataya, no? So, kailangan, ang goal natin is lumago tayo spiritually, mga kapatid, sa manner ng ating pong Panginoon. Kaya, napaka-alarming dahil marami po mga Kristiyano, pag tinanong mo, okay naman na ako, nag-church naman ako tuwing linggo, ayaw ko nang makipag-fellowship o matin ng mga Bible study. Kasi, minsan din naman, enough na, no? Mga kapatid, napakahalaga na tuloy-tuloy yung ating pong paglago. Oo. Kaya nga, dinilan ko dito, mga kapatid, ano pa yung mga patandaan ng pagiging stagnant Christian? Number 1, no growth in knowledge of God's Word. Kaya nga napakahalaga na sa umaga pa lang, ito na ang ating ginagawa. Oo, bago pa tayo maunahan ng ibang mga kaguluhan sa ating isipan, ma-preoccupied yung ating pong kaisipan, kailangan Word of God ang unang-una natin gawin, mga kapatid.
Makipag-usap muna tayo sa Panginoon. Oo, na kahit medyo mahirap gumising, no? Kasi maaga tayo, 5 o'clock in the morning. Siyempre, sa mga nagtuturo, no, maaga po ito naggigising dahil nagpiprepare pa, oo, ng mga tuturo, mga kapatid. So, it's a matter of intentionality. Diba? Ito yung mga patandaan, walang paglago sa kaalaman ng salita ng Diyos. Yung average Christian. Ayaw lumabas ng bahay, ayaw makipaghalubilo, ayaw mag-involve sa mga evangelism explosion, di ba? May mga ganong Christian, pero they are professing that they are Christian. Okay, number 2, losing fire in prayer, in worship. Dati, ang saya-saya natin, umawit, mag-worship, excited tayo, di ba? Oo, walang kapaguran, sabi nga walang kapaguran, no? But sabi po ng Revelation chapter 2 verse 4, you have forsaken your first love. Di ba? Ano pa ito mga palatandaan mga kapatid? Not bearing good fruit or not sharing the faith. Yun po yun. Very imminent ito. Kapag ang tao ay may ganito ng sintomas, mga kapatid, na hindi na siya namumunga, hindi na siya nagsishare ng kanyang pananampalataya, ayaw na makipag-fellowship, yan, dangerous na po yan. Ano pa? Constantly struggling with the same sins without seeking change. Marami kasi mga Kristiyano na hanggang ngayon, inaalagaan pa rin yung mga habitual sin. Kaya hindi sila makagulapay o kaya maka-move on. Kasi inaalagaan nila yung mga habitual sins. Kaya stagnation is dangerous because it can lead to lukewarmness. Diba? Sabi po ng Revelation chapter 15 verse 16, I know your deeds, that you are neither cold nor hot. I wish you were either one of the other. So because you are lukewarm, neither hot nor cold, I am about to spit you out of my mouth. Napaka madiin yung pakabanggit po dito mga kapatid. I will spit you out of my mouth. So yan po yung mga signs, no? Na makikita natin kapag ang isang Kristiyano ay nasa stagnant mode. Oo. So kailangan, sabi po dito, being filled with the Spirit, kaya nga yung verse 18, di ba? Na do not get drunk in wine, which lead to debauchery, instead be filled with the Spirit. Yan. Kaya nga dito, being filled with the Spirit refers to an event subsequent to conversion where a believer experiences a fresh empowerment from the Holy Spirit. Kaya dito inipasyas dito ni Pablo kung paano ang isang tao lango-lango sa alak, dapat magpakalango tayo sa Espiritu. Kasi alam naman natin kapag ang tao impluwensya ng alak, iba yung nagiging motibo o ginagawa yung aksyon. Kaya dapat baliktarin natin, magpakalango-lango tayo sa Espiritu Santo. Be filled with the Holy Spirit. No? This may lead to greater love for God. Ano pa, yung mga benefits na kapag tayo po ay filled ng Banal Espiritu, it will increase victory over sin. Diba? Hindi na nanalo yung kasalanan. Papagtagumpayan natin yung mga habitual sin na ginagawa because we are filled by the Spirit. Ano pa? Boldness in ministry. Meron kang kasigasigan, kasayahan. Diba? Na maglingkod sa ministry. Marami po tayong ministry sa loob ng sambahan, mga kapatid. And sometimes, receiving spiritual gifts. Yung pinapagamit mo, yung mga spiritual gifts na mayroon ka. Yan po yung nadala kapag tayo po ay filled with the Holy Spirit. The filling of the Holy Spirit is something we're commanded to continually seek Him. Hindi po siya madali, mga kapatid. Hindi sa one-day event. Kailangan everyday ng ating pong buhay, day by day, iniim po natin na tayo po ay lumago spiritually. Lumakad. Hindi maging stagnant. Kasi ang maging stagnant, para ka na nakahinto. Ayaw mo nang lumago. Ayaw mo nang mag-explore. Ayaw mo nang makipag-fellowship. Kampante ka na ngayon sa kalalagayan mo.
Dangerous po yan mga kapatid. Kaya sabi po ni Peter, sa 2 Peter chapter 3 verse 18, but grow in the grace and knowledge of our Lord Jesus Christ. Ngunit lumago sa biyaya ng kaalaman ng ating Panginoon at tagapagligtas na Jesucristo. Kaya ito po ang pinaka-the best na ginagawa po natin, no? Ang pag-aaral ng kanyang salita. Oo. Dahil si Jesus, si Lord, nangungusap siya saan? Sa Bible. Oo. Kaya kung gusto mo talagang lumago at maiwasan yung pagiging stagnant Christian, grow in grace and knowledge of the Lord Jesus Christ. Diba? Pakainin mo yung espiritu mo, no? Pakainin mo siya ng Word of God. Hindi lang yung katawan natin, pinapakain natin. Diba? Kailangan pati espiritu, pinapakain natin, mga kapatid, regularly. Oo. Mga kapatid, para maiwasan natin yung pagiging stagnant Christian. So ano po ang puntos po natin sa umagang ito? Para maiwasan natin yung pagiging stagnant Christian. Number 1, the Spirit gives us spiritual breakthrough. Yan. The Spirit, ang Espiritu ay nagbibigay sa atin ng mga spiritual na tagumpay. Kailangan magkaroon tayo ng spiritual breakthrough. Kung paano nung tayo ay nag-umpisa, kung paano natin tinanggap ang ating Panginoon, di ba? Nagkaroon tayo ng transformation sa buhay natin. Nagkaroon tayo ng spiritual breakthrough. Kaya nga sa yung verse na binasa natin, no? Be filled with the Spirit. Oo. Be filled with the Spirit. Kaya sabi ni Paul dito, Paul contrasts being drunk with wine, which control and leads to sin. Kaya yung paglango-lango ka sa alak, talagang ang patutunguhan niyan talaga kasalanan. In a way, nung Sunday, dito po sa amin, talagang hindi ako nakadaan dahil nga yung eskinita, nasaraduhan ng mga inom, no? Which is wrong. Kasi yun bypass yun, daanan yun ng mga sasakyan. Ganun po mga tuwing Sunday, kung nakatira ka sa subdivision, bawat kanto merong ganyan. Oo, kaya winawarningan ni Paul. Oo, na do not drink on wine, which leads to debauchery. Yun po yun. But sabi dito, be filled with the Spirit who controls, empower us for holy living. Kaya mahalaga, talagang sila po ay makarinig ng salita ng Diyos, mga kapatid, no? Masira natin. Oo. Kung kailan linggo, doon pa sila nagkasisisyon sa ganyan, di ba? Kaya wag tayo magtataka bakit ang buhay natin miserable, bakit ang bansa natin punong-puno ng corruption, no? Kasi tinagurian tayo Christian nation dito sa Far East, pero grabe naman tayo sa mga immorality. Grabe naman tayo sa mga korupsyon na ginagawa ng mga tao. Kailangan magkaroon tayo ng spiritual breakthrough. Yan. Spiritual breakthrough, mga kapatid. It means do not be drunk. Speak of avoiding worldly control in destructive habits. But be filled with the Spirit means allowing the Holy Spirit to continually guide us, empower us, and influence your life. Di ba mga kapatid? Kaya pag walang Espiritu sa atin, nasa kadiliman tayo Oo. Ang laki po ng factor kapag buhay yung Espiritu sa atin. Sa po yung nag-uudyok sa atin. Oo. Kaya minsan nag-agree tayo pag gumagawa tayo ng kasalanan, di ba? Yung Espiritu alive in us. Oo. Kaya nga, kung titingnan natin, sabi dito, a stagnant Christian opens runs dry. But being filled with the Spirit brings new strength, joy, and direction. Kitang-kita naman niya sa mananampalataya. Alam mo na may Kristo sa puso. Grabe kung maglingkod sa Panginoon. Grabe kung magpuri sa Panginoon. Di ba? Talagang all out sa paglilingkod sa Panginoon. Mga kapatid. Hindi lamang in secret, but nakikita. Nagkakaroon ng good fruits. Nakikita yung prutas. Nagmamanifest yung fruits, mga kapatid. Kasi hindi mo pinitago yan Oo. Hindi mo pinitago. Makikita at makikita yan. Yung mga pagbabago sa'yo. Just as being drunk affects your behavior, being spirit-filled should transform the way you think, speak, and act. Minsan nakakalungkot, no? Yung taong ito, nagpe-pray mo,
Pinapanalangin mo na kasi may sakit siya, no? Ang dahilan ng kanyang pagkakasakit dahil sobrang pag-inom. Pinapanalangin mo, talagang pinapayuhan mo. Pero pagdating ng panahon, pagdating ng mga oras, pag wala ka na, parang walang nangyari doon sa sinasabi mo. Patuloy pa rin. Siyempre, dahil sa ginagawa mo na yan, magmamanifesto yan. Oo. Siyempre, magkakaroon niya ng hanggang sa ngayon, may sakit ka na, nakaratay ka na. Oo. Dahil alam mo naman, bawal eh. Ganun po yung mindset. Kaya nga, bilang isang tunay na Kristiyano, kailangan be aware sa pagiging stagnant Christian. Hindi dapat ito nakikita o nararanasan ng isang tunay na Kristiyano ang pagiging stagnant Christian. Ito po yung number 1, the Spirit give us spiritual breakthrough. So number 2, the Spirit guides us to become more like Jesus. The Spirit guides us to become more like Jesus. Sa 2 Corinthians chapter 3 verse 18, sabi po ni Paul, "In we our unveiled face, beholding the glory of the Lord, are being transformed into the same image from one degree of glory to another. For this comes from the Lord who is in the Spirit." Hindi po pwede hindi ka magbago kung talagang tunay na tinanggap mo si Jesus sa buhay mo. Tunay at marubdob yung pagsusumama mo sa Panginoon, hindi po pwede hindi makita, hindi mag-manifest yung pagbabago sa buhay natin. Kasi, panagkataon, wala tayong pinag-iba. Sa mga taong bukang bibig si Jesus, pero walang pagsunod kay Jesus. Di ba? Iyan yung by names. They know God by names, but papinag-usapan, yung paglingkod, pagsunod sa Panginoon, wala na. Ayaw na. Okay, number 3, the Spirit leads us to a greater, higher, and a deeper love and commitment to God. Iyan po ang role ng Espiritu sa atin, mga kapatid, magkaroon ng Spirit-filled. Sabi po ng Romans chapter 5, verse 5, "In this hope will not lead disappointment, for we know how dearly God loves us, because He has given us the Holy Spirit to fill our hearts with His love." Di ba napakaganda? Kapatid, inaakay tayo ng Espiritu sa mas dakila, mas mataas, greater, at mas malalim, deeper, na pagmamahal sa pangako ng Diyos. Dapat doon tayo nakapaloob, mga kapatid. Huwag tayong mawala dyan. We are peculiar people, sanctified, set apart, diba? By the Lord Jesus Christ. So yun po yung pangatlo, mga kapatid. The Spirit leads us to a greater, higher, and deeper love and commitment to God. So paano natin i-apply ang mga ito? Okay. As an application, number 1, desire more. Ask God for more His presence. Pag nanais o desire, pag nanais na higit pa, humingi sa Diyos na higit pa sa Kanyang presensya. Kaya nga, mga kapatid, napakahalaga na lagi tayong nakipag-commune sa ating pong Panginoon. Lagi tayong nakipag-fellowship sa kapwa-believers. Lagi tayong nakipag-participate, no, sa gawain ng iglesia. Kasangkapan tayo. Ang tawag doon, kaakibat. Kamanggagawa. Diba? Mga kapatid, bawat isa sa atin, kung ginagampanan natin yung tungkulin, pagkatawag po sa atin ng Diyos, mga kapatid, mas mapapadali yung pagdating ng Panginoon. Kasi marami tayong mga masisira na mga tao. Kaya sabi po ni Paul, di ba? Magnais tayo ng higit pa. Desire more. Ask God for His presence. Di ba? Kasi sa buhay natin, meron tayong spiritual battle. Ang laman, gusto lagi niyan, sariling pleasure, worldly pleasure. Di ba? Kaya nga yung kanta, di ba, na gusto kong bumait, ngunit hindi ko magawa. gusto nang bumait, pero di niya magawa. Sabihin, nagbabattle. May battle po sa ating pong puso, mga kapatid. So, kailangan kasi, hindi mo kasi pinapakain ng spiritual yung espiritu mo.
nangibabaw pa rin yung flesh natin. So, number 2, ask God daily to renew your first love for Him. Halimbawa, minsan, nakakalimot tayo dahil siguro busy tayo sa lahat ng bagay. Preoccupied yung ating pong mind. So sabi nga, ask God daily to renew your first love for Him. Kaya ang Revelation chapter 2 verse 4 to 5, sabi diyan, yet I hold this against you, you have forsaken the love you had at first. Consider how far you have fallen. Repent, and to do things you did it at first. If you do not repent, I will come to you and remove your lampstands from its place. Diba, mga kapatid? Kailangan natin ng repentance. Diba? Malawakang repentance. No? Unless ang tao hindi siya po nag-repent, mangyayari dyan, paulit-ulit lang ang sistema, pangyayari. Walang na-accomplish na solusyon. Walang na-accomplish na target. Oo. Kasi wala pong pag-repent. Maaari nakagawa ka, siyempre hindi mo niya mababalik yan. Ang kailangan mo lang, mag-repent ka. Humingi ka ng tawad, magsisi ka sa mga ginagawa natin. Lalo na kapag nakapagperwisyo tayo ng kapwa natin. Oo. Halimbawa, ikaw po ay isang opisyalis o nasa authority ka. No? Napakahalaga. Oo. Kaya di natin pwedeng sabihin na mahina ako eh. Tao lang tayo. Oo. Kailangan palakasin mo yung espiritu mo para yung pita ng laman ay hindi siya makapanaig. So number 3, declare Christ. Declare mo si Jesus every day, every moment sa iyong buhay. Serve God like never before. Bumalik ka doon sa dati mong pag-ibig, no? Bumalik ka doon sa dati mo, yung unang-una mo nakilala ang Panginoon, kung gaano mo ipinakita sa Diyos at sa tao ang iyong pagmamahal sa Kanya. Kahit nga malayo yung lugar, pinupuntahan mo dahil ganun ka in love sa Panginoon. Kasi napakalaga sa atin yung bawat kaluluwa. Oo, mga kapatid. Sabi po ng 1 John chapter 2 verse 6, whoever claims to live in Him must live as Jesus did. O, di ba? Oo. Ano ba yung mga ginawa ni Jesus? Kaya nga tayo po yung extension ni Jesus, mga kapatid. Pinakita na sa atin beforehand kung paano natin gagawin. Susundin na lang natin yung ginagawa niya, yung ginawa niya, no? Kaya sabi po ng Acts, di ba? Yung during the Pentecost, after they prayed, the place where they were meeting was shaken, and they were filled with the Holy Spirit, and spoke the word of God boldly. Kailangan mapuspos tayo ng Santong Espiritu. Kaya nga, pag worship service natin, pag Sunday, no? Huwag tayong papayag na hindi natin maranasan yung presensya ng Diyos sa gawain. Mga kapatid, huwag tayong papayag na lalabas tayo na parang walang nangyari, no? Hindi man lang tayo na transform, hindi man lang tayo na challenge. So kailangan, mga kapatid, may pagbabago sa ating pong buhay. Kailangan walang room ang pagiging stagnant Christian sa atin. Mamotivate tayo ng Lord. Ma-feel tayo ng Banal na Espiritu. Sa araw-araw ng ating buhay, mga kapatid, huwag natin kaligtaan na unahin ng Diyos sa lahat ng bagay. Okay, sabi po sa conclusion, sabi po dito, sabi ni Paul sa Ephesians chapter 3 verse 16 to 18, ang ganda po ng verse nito, sabi po dito ni Paul dito, I pray that from His glorious, unlimited resources, He will empower you with inner strength through His Spirit. Alam po si ni Paul na yung kapatiran, no? Brethren sa Ephesians, sa mga taga-Episo, ay nanghihina din sila spiritually, mga kapatid. Kaya sabi ni Paul, I pray. Kaya napakahalaga po yung intercession, no? Pray intercession natin. Then Christ will make His home in your heart as you trust in Him.
Your roots will grow down into God's love in keeping you strong. Diba, mga kapatid, na mayroong isang Paul na nag-i-intercede sa atin kapag ang kanyang mga kapatid nanghihina, nagpipray niya, ini-encourage niya, iluluhod niya sa Panginoon, mga kapatid. Kasi tayo may kanya-kanyang battle na hinaharap. Kaya nga, di ba, doon sa verse natin binasa, be filled with the Spirit. Mga kapatid. Be filled with the Spirit. Para hindi manaig yung pleasure ng ating pong flesh. Do not get drunk on wine, which lead to debauchery. Instead, be filled with the Spirit. Di ba, napaganda po mga kapatid? So, as a question to consider, am I just maintaining my faith, or I am truly growing in Christ today, daily? Kampante ka na ba? Oo. Sa iyong panampalataya, ayaw na bang lumago? Ayaw nang makipag-fellowship? Ayaw na mag-involve sa ministry? O iniim mo lagi na gusto mo araw-araw lumago sa presensya ng Diyos? It's a matter of decision, mga kapatid. So, kailangan kasi magdesisyon ka. Kailangan kasi maranasan mo, maunawaan mo, ma-empower ka ng Banal na Espiritu. Magkaroon ka ng spiritual breakthrough. Yun yung mahalaga. So, yun po mga kapatid, marami pong salamat sa maikling devotion po natin, Daily Vibrant Word sa araw na ito. Sa ating pong 35 viewers sa araw po na ito, mga kapatid, pagpalain tayo ng Panginoon sa araw na ito at maging mabunga, maunlad ang bawat gagawin natin. Napakahalaga na huwag natin kaligtaan yung pagbabasa ng Biblia, pananalangin, pagkipag-fellowship, at pagsunod sa ating pong Panginoon. At kung mayroon po, kung kayo po ay inuudyokan ng Banal na Espiritu na mag-involve sa mga mission, o kaya inuudyokan kayo ng Santong Espiritu na mag-support sa mga ministry, di ba? So, kayo po ang mag-decision, mga kapatid. So, good morning na, Brother Richie from New Zealand. Tatay Erning, good morning. Sister Vilma, good morning. So, dalayan ko mga kapatid sa umagang ito na tayo po ay minsan pa na-challenge muli. Kung ikaw man ngayon ay nakakaranas ng pagiging lukewarm o stagnant. Kaya nga ang isa ditong illustration dito yung Sea of Galilee tsaka yung Dead Sea, kapatid. Bakit ang Dead Sea ay walang vitality, walang buhay? Walang, kumbaga, walang production. At yung Sea of Galilee, dami pong production, may vitality, may buhay. Why? Because hindi siya makasarili. Tumatanggap siya at nagbibigay naman siya. Unlike doon sa Dead Sea, tanggap lang siya ng tanggap, di nagbibigay. Diba? Kaya ang buhay natin, it's a matter of give and take, Give and take, di ba? Yun lang po, hindi lang take ng take. Mga kapatid. So, good morning na, Brother Rostong from Lubang. Ayan. Sister Lolita. Ayan. Sister Mary. Ayan. Good morning na po. So, salamat po sa Panginoon sa araw na ito. Purihin po ang Diyos. Hallelujah. Heavenly Father, I confess, I have grown stagnant in my walk with you at times, Lord. Minsan, kami po ay nalilimitahan, Panginoon, ng circumstansya. O Lord, nagkakaroon kami ng spiritual fatigue o kaya stagnation, paging stagnate sa aming pong buhay. Forgive me, forgive us, Lord, for when I have neglected prayer, your word, or obedience. Lord, rekindle in me the fire of first love for you. Holy Spirit, fill me with fresh hunger for your presence. Teach me to walk in faith, to serve with you with joy, and to grow in grace every day in our lives. Lord, salamat po sa umagang ito. Truly, Lord God, ang nais po ninyo sa amin, kami po ay magpatuloy sa paglakad. O Lord, sa paglago bilang isang Kristiyano. Kaya naman, Lord, malinaw po yung salita, O Diyos,
na be filled us with your Spirit, because the Spirit will lead us into greater, deeper, in love sa iyo, Panginoon. Deeper commitment in love for you, Lord. Thank you so much, God. Alalahanin mo din po, Panginoon, ngayong araw nito ang mga kapatid namin na mayroon pong karamdaman. O Lord, yung mga kapatid namin, Lord, na nakakaranas ng mga depression, anxieties, Lord God, remember them today. At hipuin niyo po ang kanila pong mga balikat at ipadaloy ang kagalingan na nagmumula sa iyo, Panginoon. Hallelujah. Ganun din, Lord, salamat din po sa aming pong mga kapatid ngayon, nagdiriwang ng kanilang mga kaarawan, mga anniversaries. O Lord, pagpalain niyo po sila, Lord, ang kanilang mga buhay. Kami po nakikigalak sa kanila pong mga celebration. At ganyan, Lord God, salamat po sa buong maghapon. Dalahin ko, Lord, na samahan po kami, i-empower po kami ng Santong Espiritu sa bawat aming gagawin sa maghapon na ito, maging mabunga, O Diyos. Hallelujah, in Jesus' name. I-spare niyo po ang aming pong pamilya, anumang gawa ng kaaway. Higit sa lahat, Lord, ang aming pong bansang Pilipinas. Patuloy ko pong linalapit, ninuluhod sa iyo ang aming pong bansang Pilipinas, Panginoon Diyos. Hallelujah. At ganyan, Lord, sa aming mga paligid na bansa, samot-samong mga pangyayari. May mga lindol, may mga putok ng bulkan. O Lord, ikaw nga po maghari, Panginoon Diyos. Hallelujah. I-comfort mo po ang aming pong mga kapatid, Panginoon. Hallelujah, sa mga oras po nito, sa pangalan ng Jesus. Salamat, Lord, sa araw nito. Pinupuri ka namin by the love of God the Father and by the grace of the Lord Jesus Christ and by the sweet fellowship of the blessed Holy Spirit. Be with us all today, now and forever. Amen and amen. God bless po, mga kapatid. To God be all the glory.